Hello, Gemini! Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan kahit saan mang parte po ng mundo kayo naroon sa ngayon. Sana po okay kayo at mag-iingat po kayo lagi. Welcome back po sa Star Tarot, and kung bago po kayo dito, welcome din po kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all po. October 13 po ang reading natin na ito. So, we have napakalaking butterfly. Gemini, so ibig sabihin nito, napakalaking pagbabago, no? Transition, change ang maaring mag-unfold sa buhay ninyo around this time. We have another big butterfly, Gemini, maraming pagbabago, maaaring iba't ibang parte ng buhay ninyo dito. Parang merong major overhaul, kung baga naganap sa buhay. And look at that, no? Napakalaking pagbabagong mangyayari sa inyo, pero huwag kayong mag-alala, ginagabayan kayo ng Divine Universe. This is about change and transformation. This is also about guidance, intuition. This is also about good luck, no? Kaya may swerteng hatid ang mga pagbabagong ito sa buhay ninyo. Pakinggan nyo lang at sundin nyo kung ano ang mga gabay sa inyo ng Divine Universe, no? In order for you to walk towards the right path, no? Nasa right direction kayo, kaya sundin ninyo kung ano ang gabay sa inyo. We have the Dreamer, definitely. Yung mga tatlong trinkets na to, they are screaming change and transformation. Pumasok si Dreamer. So, definitely, this is an exclamation point, Gemini, na may mga pagbabago talagang magaganap sa buhay ninyo. You are embracing newness, freshness dito sa buhay ninyo. Ang daming bagong ganap na mangyayari dito sa buhay ninyo, no? So, talaga namang, mabibisi kayo, Gemini. Mabibisi kayo kasi maaaring ito yung panahon na gusto nyo nang i-roll out ang mga plano ninyong pagbabago sa iba't ibang parte ng buhay ninyo dito. You're very confident ngayon. You are trusting the divine, that you have the spirits back. Kaya naman, wala kayong patumpik-tumpik pa dito. Wala na kayong pagdududa. You are going for it, no? Talagang on the go kayo dito sa mga gusto ninyong pagbabago. Marami tong pagbabago, no? Iba-ibang parte ng buhay ninyong magbabago dito. Maaring unang-una may bago kayong paniniwala, no? Maaring before hindi kayo masyadong malakas ang kalooban, pero ngayon maaring naglalakas na kayo ng kalooban because you have a new belief system na, no? So maaring ganon. Maaring tinanggal na ninyo dito yung inyong mga self-limiting beliefs, no? So maaring nagising na kayo sa katotohanan, kaya nagbabago na ang inyong mga paniniwala sa sarili ninyo ngayon, sa inyong kakayanan, yung mga ganon. Maaring you are embracing new job dito, new career, new level in your relationship. Maaring you are entering a new love and romantic relationship ngayon, or business partnership. Maaring naglalakas loob na kayo ngayon na magtrabaho sa ibang bansa. Maaring ganon. Maari din na mayroong bahay, bagong tirahan, bagong place of residence kayong lilipatan, pupuntahan, no? Gemini, whatever you are going to do right now, ang parang bagong-bago ito para sa inyo. But, hindi kayo natatakot dyan, no? You are excited, no? Instead, to embrace this newness sa buhay ninyo. So, good luck. And so, wow, we have the world energy. This is also endings and beginnings. So, pag may nagsisimula kasi, pag may bago, so talagang meron kayong tatalikurang luma. Meron kayong isasarang chapter sa buhay ninyo. And this is it, no? Yun ang sinasabi ni the world energy. So, this is a time also for accomplishment. This is a time for success, no? This is a time for achievement dito, Gemini. Kaya, wag ninyong i-deprive ang sarili ninyo to celebrate that success, no? Gemini, celebrate your successes. Isang way din yan ng pagpapasalamat. If you are celebrating and acknowledging that blessing,
parang isang way na din yan ng gratitude ninyo sa Divine Universe. Kaya, napakaswerte din ninyo ngayon, Gemini. Maaaring yung success na to is, ito yung magbubukas ng mas maraming pinto para sa'yo. This is giving you multiple opportunities sa buhay ninyo, kung ano man ang success na ito sa buhay ninyo, no? So, marami kayong choices dito, parang marami kayong opportunities and possibilities dito na i-consider, no? Or maaaring i-grab din yung more than one opportunity dito, Gemini. Kaya mabibisi kayo, ang daming pagbabago, 'di ba? Ang daming pagbabago magaganap sa buhay ninyo because kung ano man yung tagumpay ninyo dito sa the world energy, looks like it's going to open up multiple opportunities and possibilities for you sa iba't ibang parte ng buhay ninyo, no? May travel and element din dito sa the world energy, kaya maaring ang bagong daan na tatahakin ninyo maybe is going to require you to travel. So, maaring ganun din ang sitwasyon, ano? King of Spring, you've got the support of someone na seasoned na in life. Maaring this is a person na nasa mataas na posisyon na sa kanyang trabaho, very successful na din ito, very inspiring. Kaya maaring ito din yung nagbo-boost ng confidence niyo. Maaring si King of Spring, kung sino man yan sa buhay ninyo, maaring nag-a-advise sa inyo. Maaring siya din yung parang energy booster ninyo, no? Siya yung, sige, go ka lang ng go, yung mga ganon, ano? Maaring ganon ang ganap. Si King of Spring energy din naghahatid sa inyo ng warning, no? Gemini, that there is going to be a financial windfall na maaring dumating sa inyo. So, may malaking kaperahan, no, na maaaring dumating sa inyo dito. This is pera na basta-basta na lang yan dadating sa inyo, no? Basta-basta na lang yan susulpot sa buhay ninyo. So, maaaring regalo ito sa inyo, no? Because this is a windfall, so hindi mo to pinagtrabahuan. Hindi ito bunga ng iyong tagumpay, no? Hindi. This could be a bonus sa inyo ng Divine Universe. This is a gift from the Divine, ano? And also, Gemini, you know, talagang dahil dito desidido kayo, di ba, na mag-embrace ng bagong path dito sa buhay ninyo. You are starting fresh dito sa ibang parte ng buhay ninyo. You know what? Talagang ano kayo ngayon, you are laser focused. Kung ano ang gusto ninyong ma-achieve dito, kung ano ang goal ninyo, you are going for it no matter what, no? You are not going to allow anything or anyone to get in your way. So talagang ayon the price kayo, laser focused kayo, na papunta talaga kayo sa kung ano man ang goal ninyo, Gemini. So this is really beautiful. So talagang there is success. I can smell success dito, no? Para sa inyo. So good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra! Kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Saan man parte ng mundo kayo naroon. Sana po okay kayo. Mag-iingat po kayo lagi. And welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo dito, welcome na welcome din po kayo. And thank you po sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Tignan po natin ngayon ang mga messages ninyo for October 13. Paunang message ninyo, napakalaking butterfly. So this signifies a big change and transformation na mangyayari sa buhay ninyo around this time. Sa kahit anumang parte ng buhay ninyo yan. Kayo lang ang tanging nakakaalam kung ano yan, ano? At kahit may mga pagbabagong magaganap, may mga pagbabago kayong gagawin sa buhay ninyo, you are moving cautiously. Pinag-aralan ninyong mabuti yan, pinag-isipan ninyong mabuti, kaya maingat ninyong isa sa katuparan ang mga pagbabagong yan, ano? So, yun ang aking napipick up dyan. What else? We have, wow, peace sign. This is really beautiful. Kasi finally, you are finding the element of peace. Libra, maaaring yung mga pagbabagong itong gagawin ninyo, matagal na ninyong gustong gawin yan sa kung ano man parte ng buhay ninyo. And ngayon that you're going to roll that out, no, na changes, you are going to finally feeling peaceful. No, talagang magkakaroon na kayo ng peace of mind na
ay, salamat. Yung parang gano'n na sasabihin ninyo na, salamat naman at nagawa ko na tong pagbabagong ito. Yung gano'n. So, finally, you are going to feel peace. You are going to feel the serenity. Kung baga, no? Na hinahanap ninyo sa buhay ninyo matagal na. So, what else for Libra? We have the King of Summer. Ayan. You know what? Ano to, maaring ang pagbabagong ito ay maaring nasa love life, no? Maaring nasa love and romantic relationship area, no? Ninyo ito. So, maaring may mga bagay kayong gagawin on how you are, pinapakisamahan yung person ninyo or paano kayo i-express ng inyong pagmamahal, ng affection, yung mga gano'n. So, maaring yung pagbabagong yan also is related dyan sa inyong relationship, no? It is also possible din, Libra, na you've got the support dito sa mga pagbabagong ito kung saan man parte ng buhay ninyo yan. You know, maaring you've got the support of your partner, of your person dito, no? Sa kahit anumang pagbabagong ito. Maaring you have that, maaring siya yung nag-i-encourage din sa'yo. Maaring siya din yung nagpupush sa'yo na, sige, gawin mo yan, go for it. Maaring ganun din ang gawin. Ang sitwasyon dito, no? You've got the support of your person, of your loved ones dito. What else? We have 9 of Autumn. Napakaganda. Napakaganda. Kasi, parang siguro din for others of you, yung pagbabagong ito is related din sa inyong pangkaperahan, no? It could be that as well. Iba-iba tayo ng sitwasyon. Because 9 of Autumn, this is the period of prosperity and abundance. This is the period of financial comfort. Kaya, may mga kaperahan dito na parating, and that is the fruit of your labor, no? That is the return of your investment, no? Na dadating sa inyo dito. Kaya, you have all the reason to celebrate, diba? Kasi maaring ito na yon, yung bunga ng inyong pinaghirapan, matagal na ninyong pinagsisikapan ito. So, you also deserve to celebrate that. You also deserve to experience man lang kahit konting luxury man lang para sa sarili ninyo, no? Yung mga ganon ba? So, it's time for you to be grateful, to savor itong experience na to na maluwag. You are experiencing bounty and plenty, yung ganun ba? Kaya, i-reward nyo din ang sarili ninyo dito. You deserve it. Entitled kayo, no? Na i-treat naman ninyo ang sarili ninyo because you work hard for it, no? So, yun ang ganap dito. Maaring successful na din kayo dito sa inyong mga negosyo. Maaring sumisipa na ang inyong online business or your home-based business ninyo. Maaring ganun din ang sitwasyon. So, talaga may nakikita na kayong success ng kung ano man ang pinagtatrabahuan ninyo dito, no? Kaya naman, pagod na kayo, Libra, no? Pagod na kayo. This is 4 of Winter. This is asking you na magpahinga naman kayo. Step back a little from what is causing you stress. Maring pagod na kayo dito, Libra, dahil maraming pagbabago, 'di ba? Ang gagawin ninyo sa buhay ninyo around this time. Marami kayong pinagkabisihan, pinag-isipan, yung mga ganon. So, maybe mentally, pagod na din kayo. Lalong-lalo na dahil execution time ito ng pagbabago. Pagod na din kayo physically din, ano? Kaya, isang tabi na nyo muna kung ano yung inyong ginagawa. Isang tabi nyo muna kung anong pinag-worryhan pa ninyo, you know, na kailangan pa ninyong matapos or kailangan ninyong pagdesisyonan. Set aside that for quite some time. Saglit lang. This is all you need, diba? Para magpahinga muna kayo. Mag-rejuvenate, mag-recuperate at mag-recharge muna kayo. Nang sa gayon, maibalik muna ninyo ang balance sa sarili ninyo. Nang sa gayon, pag nakapag-recharge kayo, mas malakas kayo, mas energetic kayo, no? At talagang mas mataas ang vibration ninyo. Mas maganda ang mga magagawa pa ninyo sa mga susunod na araw, no? Maaari din ang iba sa inyo dito, ano lang ang kailangan,
power nap lang, maaring kailangan nyo lang kumain ng maayos dito, get back to your center, yung ganon, mag-meditate kayo, malaking bagay na yan, maitutulong sa inyong pangangatawan, sa inyong concentration, sa inyong overall well-being, Libra, no? So this is a must, magpahinga muna din kayo. So that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kahit saan man po kayo ng mundo naroon, sana po ay okay kayo at mag-iingat po kayo. Welcome back po sa Star Tarot, and kung bago kayo rito, welcome na welcome din po kayo. And thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan po natin ngayon ang mga messages ninyo for October 13. Una mensahe po ninyo sa trinkets. We have the Eiffel Tower. Napakagandang message nito. Kasi may travel, no? Travel is imminent for some of you dito, Aquarius. Maari yung travel na yan is going to Paris, France. Maari din naman ang travel na yan is sa European countries, no? Sa ibang European countries. So, maaaring that is your plan, no? May travel plan kayo, or maaaring ang iba sa inyo ay paalis na. Maaaring papunta na talaga, no? Maaaring may flight na kayo, may ticket na kayo. Maaaring ganon. This could be travel related to work, or maaaring travel ito related to pasyal, no? So, maaaring ganon ang ganap. Mag-iingat kayo. Second message ninyo, peace sign. Yan, napakaganda nito. Kasi finally, magkakaroon na kayo ng peace of mind. No? You're finding the element of peace. Maaaring ang iba sa inyo may hindi pagkakaintindihan with another person in the past or recently, and maaaring ngayon magkaayos na kayo, magkausap na kayo, magkabati na kayo, kaya magkakaroon na kayo ng peace. No? At maaari din naman na magiging maayos na ang lahat sa inyo. Let's say for example, may mga bagay kayo na ipinag-aalala, may mga bagay kayo na nagdudulot sa inyo ng stress, no? May mga sitwasyon na nagdudulot sa inyo ng stress, at maaari ngayon ay maayos na ang lahat. Maaari ngayon ay masusolusyonan na, makikita nyo na ngayon ang solusyon sa mga problema, kaya magkakaroon na din kayo ng peace of mind, no? Aquarius, we also have owl. Ayan. So, this is about change and transformation and intuition. Kaya, maaari din dito na, and that represents also good luck, no? Kaya, magiging maswerte din kayo sa ngayon. Maaaring yung travel talaga na yan, maaaring matutuloy na yan. Maaaring nalalapit na talaga ang pagta-travel na ninyo. Kaya, feeling ninyo talagang yung swerte ay dumating na, no? What else for Aquarius? We have 4 of Autumn. Ayan. Napakaganda din nito kasi ibig sabihin nito na may kaperahan kayo. May pera na kayo, Aquarius, no? Maaaring yung hinihintay ninyong pera ay nandyan na. Maaaring ganon. And kaya naman, ina-advisean kayo ng 4 of Autumn energy dito na yung hawak ninyong pera, make sure na i-manage ninyo ng maayos, no? Manage your money wisely kasi pinaghirapan nyo yan, no? Pinaghirapan ninyo yan, pinagsikapan ninyo yan, bunga yan ng inyong pagsisikap, ng inyong blood and sweat, kumbaga, na nilagay ninyo sa pagtatrabaho, kaya naman nagkaroon kayo ng pera, nagkaroon kayo ng return of investment, nagkaroon kayo ng bonus, yung mga ganun ba. Kung saan man nanggagaling ang inyong kaperahan, pinagsikapan ninyo yan. Kaya, ang advice sa inyo dito, manage your money wisely, no? Balanse ang kailangan. Balanse between spending and saving, yung ganon. At saka, pagplanuhan ninyong maigi kung saan ninyo ilalagay ang inyong mga
pera. So, we also have the King of Summer. Maaaring makatanggap kayo dito ng advice, Maaaring makatanggap kayo ng advice. Or maybe kasi, naghihingi talaga kayo ng advice from other people. And maybe si King of Summer, yung tao, na magbibigay sa iyo ng advice. Maybe si King of Summer, yung taong lalapitan ninyo na magbibigay sa inyo ng sage advice. Maybe yung advice na yan related sa inyong kaperahan. Maaaring siya yung go-to person ninyo pagdating sa paghingi ng opinion, paghingi ng advice, paghingi ng mga input, insights, regarding sa mga importanteng sitwasyon sa buhay ninyo. This could also represent, someone, Aquarius, na very supportive of you. Maaaring yung person ninyo yan, na very supportive of you, na magpapakita sa inyo ng suporta kahit ano man ang plano ninyo, kahit ano man ang gustuhin ninyong gawin, parang nandyan lang siya sa tabi nyo para sumuporta sa inyo, So, maaaring ganun din ang sitwasyon dito, Aquarius. This could also represent someone na very intuitive, very sensitive, very helpful, buong pusong tumutulong sa inyo in any way, Aquarius, So maybe someone is coming in sa buhay ninyo na ganyan ang kanyang katangian. We have the wheel energy, napakaganda nito because everything is going to be in its right place na talaga. Kasi this is the divine universe intervening in your circumstances around this time, Aquarius, Kung ano man ang sitwasyon ninyo sa buhay, yan ay mas magiging maayos sa ngayon. Kung dati nang maayos, mas magiging maayos pa yan. Kung hindi masyadong maganda, hindi masyadong maayos, the universe is going to rearrange itself, para maging maayos ang inyong kalagayan, There are going to be surprises coming in. There are going to be wondrous events that might unfold sa buhay ninyo ngayon nang sa gayon mailagay sa tamang pagkakalagyan ang mga sitwasyon sa buhay ninyo. Positive changes are coming in sa buhay ninyo dito, Aquarius, Kaya napakaganda nito because ang swerte, ay nasa inyong na ngayon horizon. Good luck and good fortune are on your side. Kaya magiging maswerte kayo, magiging maganda ang ganap sa buhay ninyo ngayon, magiging maayos at maganda, There are going to be new opportunities and possibilities coming in dito. Mga bagay na hindi ninyo sukat akalain na mangyayari ay maaaring mangyari. Mga bagay na hindi ninyo inaasahan ay maaaring dumating. So, napakaganda lang ng sitwasyon na to. Kaya, align yourself, Aquarius, with this energy. Align your feelings and emotions, your thoughts, nang sa gayon, ito ang mangyari, ito ang dumating sa buhay ninyo, at mangyari na kung ano man ang dapat mangyari, Kung ano man ang gusto ninyong mangyari, mga inaasahan ninyo, habang ang swerte ay nasa inyong horizon. So, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito. In some way, thank you for watching. Love and light. Namaste.